Magandang umaga po mga kaibigan, mga ka-Facebook. Ang tatalakayin ko po ay ang issue na matagal na pong panahon na pinag-uusapan, pinagtatalunan ng maraming mga relihiyon. Yung pong sa pagiging Diyos di umano ng ating Panginoong Kristo Yahushua, na kung kilalanin ng iba ay Hesukristo. Ang universal doctrine po ng mga taong nangangaral, ng mga mangangaral na ang batayan ng kanilang pananampalataya ay Biblia, ang nagkakaisang aral o doktrina na kanilang sinasampalatayanan ay iisa lang ang Diyos. Doon po nagkakaisa ang marami, halos lahat. Naiisa lang talaga ang tunay na Diyos. Nga lang, nagkaroon ng iba-ibang mga sanga-sanga na turo, interpretasyon. Kagaya nung sa simbahang Katoliko na sinasabi nila ang Diyos daw may 3 persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Meron naman mga relihiyon, mga pangkat ng mga protestante, iba-ibang denominasyon na nagsasabing may Diyos Ama, Diyos Anak. At meron namang nagsasabing Almighty God at Mighty God. So, sino raw yung Almighty God? Ang Ama. Yung Mighty God, si Kristo. Nagkaroon po ng kani-kanyang paliwanag. Yamang ang batayan naman talaga ay Biblia. At diyan naman nila kinukuha yung kanilang aral sa Biblia. Ibig sabihin, ang sukatan talaga ng pananampalataya natin ay Biblia o mga banal na kasulatan. Para lang na bumibili kayo ng, halimbawa, bumibili kayo ng mga isda o manok o baka. Para malaman ninyo kung tama yung binibigay sa inyo, tsaka yung babayaran ninyong halaga, kailangan timbangin. Titimbangin. Ganyan din po ang pananampalataya. Ang timbangan ng pananampalataya ay ang mga banal na kasulatan o yung mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kung pag-aaralan po natin sa Biblia, ang linaw po ng sinasabi ng Biblia tungkol sa tunay na Diyos. Ang sinasabi po ng Biblia, babanggit po ako ng ilang mga talata. At kayo po ay pwede ninyong i-analyze sa sarili ninyo. Halimbawa, yung binabanggit na talata ng Biblia. Sabi ng Biblia, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Yahushua. Pero ang nakalagay doon sa salin, ang mababasa nyo ay ang taong si Kristo Jesus. Pero sa original na salin, wala pong Jesus, kundi Yahushua ang nakalagay. Walang Jesus na nakalagay. Sa original na salin na pinagmulan nung mga naisalin ng Biblia ngayon, kasama na yung King James Version, ang original na salin po niyan ay Yahushua talaga. Sabi ng Biblia, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Yahushua. Malinaw ang sabi ng Biblia, meron anyang isang Diyos. Paano natin tututulan yun? Nakasulat yun, isa lang ang Diyos. May isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. O sabi ng Biblia, may isang tagapamagitan. Kanino mamamagitan? Sa Diyos at sa mga tao. Yung tagapamagitan, ang ipamamagitan niya, yung mga tao. Yung mga tao na yon, ipamamagitan niya sa Diyos. Ano uli ang role nitong isa? Tagapamagitan. Sino yung tagapamagitan? Alam din ng mga nagsisipagturo ng Biblia yan.
Si Kristo ang tinutukoy doon na tagapamagitan. Ano sabi ng Biblia? Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo, Yahushua. Malino yung sabi ng Biblia. Ang taong si Kristo, Yahushua. Hindi pa ba kontento yung mga nagtuturo na sinabi na nga ng Biblia, ang taong si Kristo, Yahushua. Hindi kayo naniniwala ro sa talata na yon? At sinabi ng Biblia, sapagkat may isang Diyos, isa lang, ang sabi ng Biblia. At meron naman anyang isang tagapamagitan. Sino yung tagapamagitan? Alam naman ninyo na si Kristo yung tinutukoy eh. Hindi naman ninyo tututulan yun na si Kristo yung tagapamagitan. Ang papel ni Kristo, mamagitan. Kanino mamamagitan? Sa Diyos at sa mga tao. Mamamagitan siya sa Diyos para doon sa mga tao. At nilinaw na yung tagapamagitan na yun, tao. Ang taong si Kristo, Yahushua. Ayaw pa rin paniwalaan ng mga tao yan. Pinipilit pa rin nila na si Kristo ay Diyos. Nilinaw na nga ng Biblia. Si Kristo ay tao. Ano pa sabi ni Kristo? Bakit pinagsisikapan ninyo akong patayin? Na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Sabi ni Kristo, bakit ninyo ako pinagsisikapang patayin? Ako na tao na nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na akin namang narinig sa Diyos. Sabi ni Kristo, meron akong narinig na katotohanan. Meron akong sinasaysay sa inyong katotohanan na narinig ko sa Diyos. Tao ako. Sabi niya, bakit ninyo ako pinagsisikapang patayin na taong sa inyo'y? Isipin niyo. Sabi ni Kristo, ba't niyo ako pinagsisikapang patayin? Pinagsisikapan pala siyang patayin. Ang tao ba, kung alam nilang Diyos si Kristo, alam naman nila hindi nila kayang patayin kung Diyos yun, si Kristo eh. Dapat pa pinagsisikapan nilang patayin? O di talagang, maski sila alam nilang si Kristo ay tao, hindi Diyos. Sinabi ni Kristo, bakit pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos? Ang linaw ng sabi ni Kristo, meron akong narinig na katotohanan, narinig ko sa Diyos. Tao ako, pero ayaw pa rin ng mga tao, matigas ang ulo. Pinagpipilitan pa rin na si Kristo anya Diyos. Bakit? Meron din silang talatang ginagamit eh. Ano sabi? Ako anya at ang Ama ay iisa. Sabi raw ni Kristo. Kaya si Kristo, talagang Diyos talaga si Kristo. Kita nyo, sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. O hindi talagang iisa silang Diyos. Wala naman pong binanggit sa talata ng Biblia na sinabi ni Kristo na ako at ang Ama ay isang Diyos. Wala po siyang sinabing iisa silang Diyos. Ang sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Walang sinabing iisang Diyos. Pero doon sa mga binanggit ko sa inyong talata na nauna, talagang sinasabi niya, tao siya. Meron siyang narinig na katotohanan, narinig niya sa Diyos. Iba siya, iba yung Diyos na kinaringgan niya. Siya yung nakarinig. Ang Diyos ang kinaringgan niya. Hindi siya yung Diyos. Ngayon, nakabasa kayo ng talata, ako at ang Ama ay iisa. Dinugtungan nyo ngayon, iisang Diyos. Walang nakalagay sa talata na sila ay isang Diyos. Pag binasa po ninyo yung talata na yon na ako at ang Ama ay iisa,
Huwag niyong basahin doon sa talata na yung umpisahan niyo doon sa mga naunang talata. Basahin niyo paatras. Doon umpisahan niyo. Kumuha muna kayo ng mga 4 na talata paatras. Saka niyo basahin hanggang doon sa ako at ang Ama ay isa. Doon malalaman ninyo yung konteksto. Bakit sinabi niyang ako at ang Ama ay isa? Pag binasa ninyo, magmula rin sa mga naunang 4 na talata, malalaman ninyo na kaya pala sinabi ni Kristo na ako at ang Ama ay isa, ay sapagkat iisa sila sa pangangalaga, sa pagmamalasakit, sa kawan, sa mga tupa. Ang tinutukoy palang iisa ay hindi iisa sa pagka-Diyos, kundi iisa sa pagmamalasakit, sa pangangalaga, sa tupa, sa kawan. Iisa sila ng damdamin, hindi iisa sa pagka-Diyos. Dinudugtungan na kung ano-ano na dinudugtong. Bibigyan ko pa po kayo ng isang malinaw na halimbawa. Si Kristo nung siya ay nanalangin sa Getsemani, ano sabi niya? Ama, luwalhatiin mo ang anak. May kausap siya, tinatawag niya Ama. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama. Sipin nyo, tumingala pa siya sa langit. May kausap siya. Ama, luwalhatiin mo ang anak upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. At ito ang buhay na walang hanggan. Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ano sabi ng Panginoong Yahushua? Ito anya ang buhay na walang hanggan. Na ikaw, o siya lang, ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Yung buhay na walang hanggan, nakasalalay doon, yung pagkakilala sa iisang Diyos na tunay. Hindi ako may sabi noon, si Kristo. Sabi ni Kristo, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Sa madaling salita, ayon mismo sa bibig ni Kristo, yung buhay na walang hanggan, yung ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan, nakasalalay din yan doon sa pagkakilala sa iisang tunay na Diyos. Malinaw yun. Malinaw yun. Nakasulat yun. Si Kristo mismo may pahayag nun. Tumingala siya, may kausap siya. Sabi niya, Ama. May tinatawag siya. Ibig ba sabihin yung kausap ni Kristo, siya rin? Yung tinatawag niyang Ama, siya rin yun? Siya rin yung Ama na tinatawag niya. Nananalangin siya rin yun? Ba't ka pa mananalangin sa sarili mo? Ikaw rin yun. Meron pa siyang sinisi nung siya ay nakapako sa krus. Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa sobrang hirap na naranasan ni Kristo, sabi niya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Sino yung sinasabihan ni Kristo? Siya rin? Siya rin yun? Ang Diyos ay lumalang ng lahat ng mga bagay. Walang pasimula, walang hanggan. Hindi siya ipinanganak. Hindi siya pwedeng mamatay. Si Kristo nagmula at nanggaling sa Diyos, nakalagay sa Biblia. Si Kristo nauuhaw, namatay, nakalagay sa Biblia. Ang Diyos hindi nauuhaw, hindi napapagod, hindi namamatay. Si Kristo namatay, pero kaya siya nabuhay, nasa Biblia rin. Binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Si Kristo kaya lang siya nabuhay dahil binuhay siya ng Diyos. Nakasulat po yan, letra por letra. Napakalaki ng pagkakaiba ng Diyos at ni Kristo. Ang Diyos, walang kinikilalang ibang Diyos. Ang sabi ng Diyos, malinaw. Sabi niya, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang ibang Diyos liban sa akin. Sabi niya, walang ibang Diyos liban sa akin. Ano pa sabi niya? Wala akong nakikilalang iba. Walang malaking bato sa aking unahan. Sabi ng Diyos, wala akong nakikilalang iba. Walang malaking bato sa aking unahan. Sabi niya, walang ibang Diyos liban
sa akin, liban sa akin. Sabi niya, walang ibang Diyos liban sa akin. Meron pa bang iba? Meron pa bang Diyos Anak? Diyos Espiritu Santo? Sinabi na nga niya, walang ibang Diyos liban sa akin. Ngayon, dadagdagan ninyo ng Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Tinatlo pa ninyo. Ang Panginoong Yahushua ba, walang kinikilalang Diyos? Sabi ng Panginoong Yahushua, malinaw, huwag muna ninyo akong hipuin, sapagkat paroroon ako sa aking Ama at sa inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos. Sabi ng Panginoong Yahushua sa kanyang mga alagad, sabi niya, huwag muna ninyo akong hipuin, dahil paroroon ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Si Kristo merong kinikilalang Diyos. Meron siyang kinikilalang Ama. Ang Diyos ba may kinikilalang Ama? Meron ba siyang kinikilalang ibang Diyos? Wala po eh. Sabi niya, walang ibang Diyos liban sa akin. Ako na mag-isa ang Diyos. Letra por letra, mababasa ninyo, ako na mag-isa ang Diyos. Pag dinagdagan mo ng Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, hindi na mag-isa yun. Isip-isipin nyo si Kristo nakikipag-usap. Yung palang kausap niya, siya rin. Nasaan ang katinuan ng isip ng mga taong maniniwala sa ganong klase ng kwento na nakikipag-usap si Kristo sa sarili rin niya. Diyos din yung kausap niya. Siya rin yun. Ngayon, kung sinasabi ninyo na si Kristo Diyos Anak, tapos meron pa siyang kausap na Ama, tinatawag niyang Ama, luwalhatiin mo ang anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Kung kinikilala niyong si Kristo ay Diyos, ay kinakailangan kilalanin na rin ninyo na dalawa ang Diyos. Dapat, huwag ninyong ituro na isa lang. Ang ituro ninyo, meron dalawang Diyos. Sino? Ang Ama, saka ang anak, si Kristo. Ngayon, kung gusto ninyong gawin tatlo, di ituro ninyo. Ang Diyos ay tatlo. Ama, Anak, Espiritu Santo. Kaso ang problema kasi, pinagpipilitan ninyong iisa ang Diyos. Pagkatapos, kinikilala ninyong si Kristo ay Diyos, kinikilala pa rin ninyo na ang Ama ay Diyos, at pagkatapos dinagdagan pa ninyo ng Espiritu Santo. Naging tatlo na ngayon. Lumaki lalo ang problema. Dalawa ang Diyos, Ama, Anak, problema na eh. Dinagdagan mo pa ng Espiritu Santo. Dahil lumaki lalo ang problema. Lalong lumaki ngayon yung palaisipan ngayon. Imbis na dalawa lang yung susolusyonan mo, dinagdagan mo pa. Lalong malaki yung susolusyonan mo ngayon. Isip ka ngayon ng paraan. Paano ko sasagutin itong napakalaking puzzle na ito? Hindi naman puzzle kung tutuusin eh. Walang puzzle. Yun lang utak ng taong ang pinaka-puzzle talaga yung nag-iisip eh. Yun ang palaisipan, yung taong nag-iisip. Isipin mo, pinaniwala mo yung sarili mo na si Kristo ay Diyos, pero meron pa siyang isang kausap na Diyos, pero isa lang ang Diyos. Dapat kumbinsihin mo na ngayon yung sarili mo na ang Diyos ay dalawa, ang Ama at saka si Kristo. So para pag tinuro mo si Kristo Diyos Anak, dahil ang doktrinang tinuturo mo, ang aral mo naman dalawa ang Diyos, walang magiging question doon. Walang magiging problema ro kasi dalawa nga ang kinikilala mong Diyos eh. Ang malaking ang problema, uulitin ko, ipinagpipilitan mong iisa lang ang Diyos. Pagkatapos sinasabi mong ang Ama ay Diyos, si Kristo ay Diyos pa rin. Kaya yun ang malaking problema. So para ma-solve na yung problema na yan, ituro na lang ninyo na ang Diyos ay dalawa. O kaya tatlo. Kung gusto nyo, gawin yung 10 para walang problema. Dagdagan ninyo para
pwede naman ninyo, nasa sa inyo naman yun kung gusto nyo paramihin eh. Ituro ninyo, kung may maniniwala sa inyo, wala tayong magagawa, talagang ganun. Kung napaniwala ninyo ang mga tao na 10 ang Diyos, wala tayong magagawa. Pero basta ako, ang pananampalataya ko, isa lang ang Diyos, ang Ama, si Yahuwah. Si Yahuwah ang Diyos. Sino naman ano naman ang papel ng Panginoong Yahushua? Siya ang pinakamamahal, sinisintang anak ng Diyos. Siya ang Mashiach, siya ang tagapagligtas. Pero hindi siya ang Diyos. Bakit po kinikilala ang Panginoon si Kristo? Nakalagay sa Biblia. Di ba? Sabi ng Biblia, pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Yahushua na inyong ipinako sa krus. Si Yahushua ginawang Panginoon, kaya Panginoon. Sinasamba, bakit? Sabi rin ng Biblia, kalooban ng Diyos yun na ang lahat ng mga tuhod iluhod sa pangalan ni Kristo. Ibig sabihin, si Kristo sasambahin din. Kaya lang, sasambahin hindi bilang tunay na Diyos. Sasambahin bilang Mashiach, bilang Mesaya, bilang tagapamagitan, bilang tagapagligtas. Yun ang nakalagay sa Biblia. Yung kilalanin mo si Kristo na Diyos, mali na yan, labag na yan. Malaking kalapastanganan na yan kasi isa lang ang Diyos Kilalanin mo siya bilang tagapagligtas, tagapamagitan sa Diyos. Meron akong kaibigan sumamaloob sa akin dahil sinasabi ko na si Kristo tao. Pinipilit niya si Kristo Diyos. Siguro gusto niyang malugod si Kristo sa kanya. Kaya akala niya siguro malulugod si Kristo pagka itinatanyag niya na si Kristo Diyos. Siguro nasa isip niya, dahil kinikilala niyang Diyos si Kristo, pinagmamatigasan niya, nalulugod na si Kristo sa kanya. Isipin mo, si Kristo gagawin mong Diyos. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, ako ay janitor sa isang kumpanya. Meron ngayong babati sa akin, magandang umaga po, Mayor. Yung ba hindi ba pang insulto yon? Matutuwa ba ako noon? Janitor ako tapos tatawagin mo akong mayor. Isipin mo, tatawagin mo akong gobernador. Halimbawa, Gobernador, magandang umaga po. Alam mo namang clerk lang ako sa kumpanya Tinatawag mo akong gobernador. Hindi yun, pang-insulto yun Si Kristo tinatawag mong Diyos tao si Kristo. Hindi mo siya binibigyan ng karangalan kasi mismong si Kristo hindi sasang-ayon sa iyo. Mismong ang Panginoong Yahushua hindi sasang-ayon dahil si Kristo may kinikilalang Diyos. Umiibig talaga siya sa Diyos, sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. Si Yahuwah ang kanyang kinikilalang Diyos. Pagkatapos, pagpipilitan mo siya, Diyos, matutuwa ba si Kristo? Hindi kayo sasang-ayunan ni Kristo. Inaakala ninyo na kung kinikilala yung Diyos si Kristo, nalulugod si Kristo sa inyo. Mali po yun. Yun lang po ang gusto kong liwanagin at uulitin ko kung yung pong mga tinatalakay ko, sabi ko nga sa inyo, uulitin ko, hindi po ako eksperto sa pagbabasa ng Biblia, sa pagtuturo o sa pagbubuklat ng mga talata ng Biblia. Hindi po ako eksperto riyan. Ako po nagsusuri lang, nagbabasa-basa at ako po nag-oobserba. Nanonood din ako ng mga ibang video na nasa YouTube, sa Facebook. Ang akin pong masasabi, yung pong mga tinatalakay ko, kung gusto po ninyong mas mabigyan ng linaw, magpadala po kayo ng mga katanungan sa Assembly of Yahushua, address kay kapatid na John Dizon. Kaya ako po sinasabi sa inyo yan para yung mga sinasabi ko, kung sakasakaling may mali, maitutuwid, maitatama. At hindi lang yon, yung mga sinasabi ko na kung meron yung mga tama na sinabi ko, mas
mabibigyan linaw pang lalo kung itatanong nyo sa kapatid na John Dizon sa Assembly of Yahushua na makikita nyo sa Facebook at saka sa YouTube. At kung maaari po para mas madagdagan yung inyong kaalaman ay manood po kayo sa mga uploaded na videos ng Assembly of Yahushua. Makikita po ninyo, marami po yan sa YouTube. At mas maganda, sumama po kayo sa aming ginagawang pagsamba online. Makikita po ninyo yan sa Facebook. Pag po araw ng Sabado dito sa Pilipinas, ang pagsamba po namin ay sa ngayon, sa ngayon, ang pagsamba po namin ay alas 10 ng umaga, araw ng Sabado dito sa Pilipinas. Ulitin ko po, maraming salamat sa inyo. Sana po pagpasensyaan nyo na at pagtiyagaan itong aking ginagawang pag-upload ng video. Shabbat Shalom po sa inyo.